Hello, magandang umaga sa ating lahat, mga kaibigan at kapatid dito sa social media. I'm here again to continue to share the Word of God. And we're here already in Psalm chapter 129. This is again the Word of God through King David. King David is the writer of Psalms because King David loved to praise God, loved to express his praising through singing. So that's why the plenteous chapters in the book of the Bible is the book of Psalms, which were written by King David. Okay, so let's start in verse 1. A song of ascents. They have greatly oppressed me from my youth. Let Israel say. They have greatly oppressed me from my youth. King David also experienced bullying when he was yet young. In fact, even in the family, he experienced bullying also because since that he was the youngest one in his siblings, and his older brothers used to ask him to do many things. Palagi nilang inuutusan si Haring David, palagi nilang kinukutya kunting mali lang. So he experienced also bullying when he was yet child. Not only to his siblings, but even other people bullied him. Even in his life with King Saul, who wanted to kill him in his very young age, because King Saul was very envious, was very jealous of him, because King David in his very young age, God blessed him already. God promoted him to be a king over Israel, because King Saul was never faithful, never remained faithful as a king in Israel. That's why God was angry against King Saul. King Saul was firstly anointed as king by Prophet Samuel. But Prophet Samuel was greatly disappointed with him because he never became faithful when he was king already. Hindi na natiling matapat si Haring Saul nung naging hari na siya. Nandoon na nagsimula na siyang mag-disobey sa Panginoon sa mga maliliit na bagay. Noong Panginoon kasi, kahit maliit lang na instruction, kung sa maliit na instructions, hindi tayo marunong sumunod sa Panginoon. Sa maliit, minsan ititest muna tayo sa mga maliliit na bagay. Hindi tayo diretsahang itest ng Panginoon sa mga malalaking bagay. Sisimulan pa yan ng Panginoon, natitingnan ng ating katapatan sa mga maliliit na bagay. Minsan nga, 'di ba, may mga pangyayari sa ating buhay na akala natin maliit lang, pero in the eyes of God, it is very important. Kahit napakaliit lang 'yan, pero tinitingnan ng Panginoon kung gaano ka katapat kahit sa mga maliit na bagay. Kasi nga may kasabihan, kung sa maliit na bagay matapat ka, how much more sa malaking bagay. Sa maliit na bagay mapagkatiwalaan tayo, ibig sabihin mapagkatiwalaan din tayo sa mga malalaking bagay. So ganyan ang Panginoon eh. Kaya nandoon na nainggit talaga si Haring Saul kay Haring David. Dahil nakikita ni Haring Saul na mas gibless si Haring David ng Panginoon. Pero mo ang mga tao doon or mga kababainhan, mga babae doon, sumasayaw sila at nag-aawit sila patungkol sa mga achievements ni Haring Saul at achievements ni Haring David. At alam nyo anong kinakanta nila? Si Haring Saul
nakapatay ng mga kalaban na 10,000. Si Haring David nakapatay ng mga kalaban na 100,000. Sino bang hindi magsiselos niyan? Grabe yung achievements na nagawa ni Haring David dahil sa favor ng Panginoon, hindi dahil sa kanyang sariling lakas. Dahil po sa lakas ng Panginoon na binigay ng Panginoon sa kanya. Dahil nga, si Haring David, marunong siyang sumunod at mapagpakumbaba siya. Hindi man siya perfecto na tao. May mga panahon nga na nagkamali din siya sa harapan ng Panginoon, pero grabe siya kung magpakumbaba. Noong panahon na nakagawa siya ng kasalanan sa harapan ng Diyos, hindi siya nanatili sa kasalanan. Pinagsisihan niya, nagpakumbaba siya. So, yun lang naman ang gusto ng Panginoon sa atin. God didn't expect us, or God doesn't expect us to be perfect because we are not yet in a perfect world. We'll just be perfected in the kingdom of God in heaven. But God knows that we are not yet perfect here. But what God only required from us is to be humble. Panahon na magkamali tayo, be humble. Accept your mistakes, accept our mistakes, and don't do it again. The very important is the change. Kahit sabihin natin humble naman ako pero walang change. Kahit sabihin natin nagsisi naman ako pero ginawa pa rin natin kinabukasan, ginawa pa rin natin next day, walang pagbabago, parang niluloko lang natin ang Panginoon at ang ating sarili. Pero kung may panahon man na ganyan, hindi mo kayang iwan ang kasalanan mo dahil ang hirap talaga, ask God's help. Walang imposible sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, ang hirap na kasalanan na ito iwanan, Lord. Make a miracle for my life na hindi ko na magustuhan ang kasalanan na to. Make a miracle in my heart, Lord. Change my heart. Palagi natin hingin, change my heart, Lord, to be like yours. Na itong kasalanan na to, hindi ko na to magustuhan, Panginoon. Hindi ko na to mahalin, Panginoon. Help me to hate this thing that is not pleasant in your sight, Lord. Ganyan lang naman hinihintay ng Panginoon, yung magpakumbaba tayo eh. Hindi yung nagsisisi ngayon, umiiyak ngayon, bukas ginawa na naman. Hanggang tumanda, ganun pa rin, hanggang sa naging manhid na ang puso, hindi na marunong umiyak sa Diyos. Kasi ang conviction wala na. Dahil pag wala na ang Holy Spirit, nagtampo na ang Holy Spirit kasi niluluko lang natin ang Holy Spirit, palagi nating hinahangad na tulungan tayo ni God pero wala tayong self-effort na magbago. Kasi binigyan din tayo ng Panginoon ng free will eh. Binigyan tayo ng sariling or kusa na pasya. Kusa na pagpapasya. Anong gusto nating gawin. Ang pinaka nakakalugod sa Diyos, yung kahit hindi tayo pinilit, pero masaya tayong sumunod sa Kanya. Yun ang pinaka nakakalugod sa Diyos. Yung kahit walang nagyaya sa atin na magsimba, pero masaya tayong nagsimba. Masaya tayong pumunta sa church. Yun ang pinaka nakalulugod sa Diyos. Yung kahit walang nagyaya sa atin na mag-attend ng prayer meeting, pero masaya tayong magsali sa prayer meeting, magdalo ng prayer meeting. Yun ang nakakalugod sa Diyos. Yung kahit walang nag-remind sa atin na magbasa ng Bible, pero nagbasa tayo ng Bible, yun ang nakakalugod sa Diyos. Yung walang namilit, kasi ang pinaka nakakalugod sa Diyos, yung kusa talaga natin na pagsunod sa Kanya na may kagalakan sa puso. Ayaw ng Panginoon na napipilitan tayo. Kahit nga sa pagbibigay ng mga tithes and offering, kahit nagbigay ka pa ng 10% dyan, kung mabigat sa kalooban mo, hindi nalulugod ang Diyos. Pero kahit magkano yung binigay mo, kung nandoon ang kagalakan sa puso mo, yan ang nakakalugod sa Diyos. So, pumunta na tayo sa pagbibigay. So, ganun ang sinishare ko about kay Haring David kung bakit siya minahal ng Diyos dahil nandoon ang pagiging matapat sa kanyang puso. Tinawag nga siya na ang kanyang puso ay katulad ng puso ng Diyos. Verse 2, they have greatly oppressed me from my youth, but they have not gained victory over me. So, inaapi siya, binubuli siya nung bata pa siya.
to hindi pa rin nagtagumpay ang mga nambubuli sa kanya. Hindi nagtagumpay ang mga nang-aapi sa kanya. And in fact, si Goliath, napakalaki, napakatanyag, napaka-powerful sa panahon nila. Pero hindi siya nagtagumpay sa napakaliit na lalaki, napakabata na lalaki. Natalo si Goliath. Isa na yan sa example na kung ang Diyos ay kasama mo, walang imposible. Lahat matatalo mo kung ang Diyos ay kasama natin. Lahat ay matatalo natin. Hindi, sa panahon kasi ngayon, hindi na-apply natin ang kalaban na tao. Hindi na tao ang kalaban natin sa panahon ngayon. For we wrestle again, we are not wrestling against flesh and blood. Nakikipag-away tayo hindi sa laman at sa dugo. Ang kalaban natin, ang pakikipag-away natin ngayon ay sa mga spiritual na mga forces, mga kapangyarihan ni Satanas. Yan ang kalabanin natin. Yan ang labanan natin palagi sa pangalan ni Jesus. Sabi pa sa James, resist the devil and he will flee from you. No? Ating labanan ang kaaway at lumayo yan siya sa atin. Fight the devil. Hindi natin hayaan mo na yan, nakakapagod naman mag-pray. No. We have to be persistent in spiritual battles through prayers. Hindi tayo makakagawa ng spiritual battles kung hindi sa mamagitan ng prayers, dahil kung sarili lang natin na pakikipag-away kay Satanas, pagtawanan lang tayo ni Satanas. Kung walang lakas or kapangyarihan na mula sa Panginoon sa magitan ng mga pananalangin. Kung pwede nga, sabayan ng prayer and fasting, sabayan ng fasting. Dahil meron yung pagkakataon na sabi ng mga disciples si Jesus, Master, bakit nagpray naman kami, hindi naman sinagot ang aming mga pananalangin? Ba't hindi tumalab, hindi effective ang aming prayers? Nag-prayer naman kami. Pero sabi pa ni Jesus, maging effective ang pananalangin kung sabayan ng mga fasting. No? Pag yan sa Bisaya ay sa Tagalog. Basta fasting, pagpuasa sa Bisaya, pag-aayuno pala sa Tagalog, pag-aayuno. Sabayan ng mga pag-aayuno. So ganyan ang ganyan ang nangyari kay Haring David. Kaya siya napaka-powerful. Hindi siya natatalo kahit inaapi siya, dahil kasama niya ang lakas ng Panginoon at kapangyarihan ng Panginoon. Plowmen have plowed my back and made their furrows long. Yan, hindi yan literal na pagkasabi niya, parang elaboration, parang parable lang. Ibig sabihin yan, may mga nagpaplano ng masama sa kanyang likod at maraming mga kasamaan ang pinaplano nila, no? Kanilang pinahaba ang kanilang bungkal, made their furrows long. Nagpaplano sila ng masama. But the Lord is righteous. He has cut me free from the cords of the wicked. No? Ganyan ang Panginoon. Pag nakikita niyang pinaikutan ka na ng mga masasamang tao, aalisin ka niya dyan. Ilang beses na ako inalis ng Panginoon mula sa mga toxic na mga tao sa trabaho. No? Gumagawa ang Panginoon ng mga paraan para maalis ako, pero hindi ko maintindihan, pero yun pala ang way ng Panginoon para maalis ako sa mga bad influence na mga pangyayari sa buhay. Hindi lang natin sabihin na bad influence sa mga tao. Sabihin lang natin bad influence sa mga situation sa buhay na hindi maganda sa yung spiritual life. Inalis ka ng Panginoon mula sa trabaho na hindi maganda. Yung ganun na klaseng basta yung ganun na may mga situation sa buhay mo na aalisin ka talaga ng Panginoon. Katulad, example ko nung nasa trabaho ako sa Palau, nag-work ako doon as
Naging cashier din ako doon sa Calaunan. Naging cashier ako sa grocery store sa Calao. Small island yan, but US territory na nation, na ano, maliit na island lang. Tapos, ang mga tao doon, grabe ka-worldly. Nandoon na, kahit may asawa dito, may pamilya dito, may pamilya din doon. Grabe ka, bad influence sa lifestyle. Kaya nung naobserbahan ko ang mga pangyayari doon, sabi ko, Lord, alisin niyo po ako sa lugar na to. Ayokong ma-impyerno. Kasi biro niyo, yung kasama ko, ina-influence niya ako na, mang boyfriend ka ng marami para marami kang pera. Kahit sabihin mo na Christian ka, kung malayo ka na sa Panginoon, dahil, nakakapagsimba naman ako doon, pero grabe talaga ang influence doon, grabe talaga ang forces ng worldliness doon. Kaya sabi ko, Lord, alisin niyo po ako. Once you said, God, na alisin ka sa lugar na yun dahil ayaw mo, dahil masama nakakasama sa iyong spiritual, ang Panginoon ang kikilos. Because you have given Him the right to control your life. You have given Him to manage your life. Ganyan lang ang hinihintay ng Panginoon, na bigyan natin siya ng karapatan na mag-manage sa ating buhay. Kasi ang Panginoon, binigyan nga niya tayo ng free will. Ang gusto ng Panginoon, na tayo ang kusa na mag-allow sa Kanya na kumilos sa ating buhay. Kaya yun, sabi ko, Lord, please, alisin niyo po ako sa lugar na to. Kaya, mula nung nag-pray ako ng ganun, kumilos ang Panginoon at nakauwi nga ako. Ganyan ang Panginoon. Ganyan ang Panginoon sa ating buhay pag inaalaw natin siya na kumilos sa ating buhay. We must always allow Him. Lord, I let you to manage my life. Lord, I give you the right, I give you the authority, Lord, to control my life, na maging kaaya-aya sa iyong harapan. Yan lang naman ang gusto ng Panginoon, na i-pray natin palagi. Hindi yung, Lord, bayaan mo ako, Panginoon, gusto ko to, ako na mag-manage sa aking buhay. Bayaan ka rin ng Panginoon kung ganyan ang prayers mo. Ganyan ang gusto mo. Kahit minsan may mga tao hindi magsabi ng ganyan, pero ang ganyan ang puso, ang laman ng puso, ganyan. Kahit hindi ka magsabi sa Panginoon na, hayaan mo ako, Panginoon, pero kung yung puso mo ganyan na, mas mahal mo ang mga makasanlibutang buhay, makasanlibutang mga bagay, mas mahal mo kaysa Diyos, hayaan ka talaga ng Panginoon. Kung ang puso mo nakikita ng Diyos na mas mahal mo ang mga material na bagay kaysa Kanya, mas mahal mo ang pera, mas mahal mo ang trabaho mo, mas mahal mo ang ano pa dyan kaysa Diyos, nakikita yan ng Panginoon, at hahayaan ka lang niya. Hindi Kanya pipilitin na maging malapit sa Kanya, dahil ayaw mamilit ng Panginoon. Gusto niya na kusa tayo at masaya tayong sumunod sa Kanya. 5. May all who hate Zion be turned back in shame. May they be like grass on the roof which withers before it can grow. So, lahat ng mga galit sa Zion. Ano yung Zion? Templo yan ng Diyos. So, kung galit tayo, kung sino dito makakarinig, galit ka sa mga anak ng Diyos, galit ka sa Jerusalem, galit ka sa mga churches na tinayo ng Panginoon, delikado ang buhay mo dahil ang blessing ng Panginoon ay malayo sa iyo. Yan, nakasulat yan eh. May they be like grass on the roof which withers before it can grow. Sa 7, a reaper cannot fill his hands with it. No one who gathers fill his arms. Yan yung mangyayari sa mga taong galit sa Zion, galit sa templo ng Diyos, na hindi pinupuno ng manggagabas ang kanyang kamay niyaon, ni siyang nagtatali man ng mga bigkis ang kanyang sinapupunan. Ibig sabihin, wala siyang magandang ani sa kanyang buhay. Walang blessings sa kanyang buhay. Dahil galit nga siya sa templo ng Diyos. Maraming mga taong nagagalit sa church. Maraming mga taong nagagalit sa mga anak ng Diyos, at delikado talaga pag nagagalit tayo sa mga anak ng Diyos. Verse 8, may those who pass by not say to them, the blessing of the Lord be on you. We bless you in the name of the Lord.
hindi man sinasabi ng nagsisipagdaan, ang pagpapala ng Panginoon ay sumainyo nawa. Binabasbasan namin kayo sa pangalan ng Panginoon. Paggalit tayo sa mga anak ng Diyos, galit tayo sa templo ng Diyos, galit tayo sa Zion, kana yan yung panahon na mga Israelites may temple sila na tinatawag na Zion. Paggalit tayo sa mga manggagawa or mga anak ng Diyos, walang magsasabi sa atin na pagpapalain ka ng Panginoon. Walang magbabasbas sa atin na ng kahit anong blessing sa pangalan ng Panginoon. Oh, may those who pass by not say to them. Yung mga dumadaan, hindi tayo pagsabihan na God bless you, walang magsasabi sa atin. Ibig sabihin, wala ang pagpapala sa atin pag galit tayo sa mga manggagawa or galit tayo sa templo ng Panginoon. So that's all. Lalo na pag ang mga Israelites, ang ipag-pray natin palagi, ang Israel, pag-pray natin, chosen people ng Panginoon, ang Israel, chosen people ng Panginoon, ang Israelites. Lalo na pag sa prayers natin, sinasali natin sila, ang blessings ng Panginoon ay patuloy sa ating buhay. Grabe ang blessings ng Panginoon na ibibigay niya sa atin pag mahalin natin ang mga chosen people niya. So God bless us all. I hope by the grace of God na marami po tayong natutunan sa salita ng Diyos. Ang Diyos ang magpala sa bawat isa sa atin.